Sa kasaysayan ng Pilipinas, may mga kasong yumanig sa buong bansa. Mga krimeng humantong sa pinakamabibigat na sentensya sa ilalim ng batas. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 4 na individual at kasong nag-iwan ng malalim na marka sa hustisyang Pilipino. Una, si Antonio Tony Boy Sanchez, dating alkalde ng Calauan, Laguna. Si Antonio Sanchez ay isang makapangyarihang lokal na opisyal noong unang bahagi ng 1990s. Bilang alkalde, kilala siya sa impluensya, pera at koneksyon. Mga bagay na akala ng marami ay magbibigay sa kanya ng proteksyon laban sa batas. Noong 1993, nasangkot ang pangalan niya sa isa sa pinakakilalang kriminal na kaso sa bansa. Ang pagdukot, pang-aabuso at pagpatay kina Eileen Sarmenta at Alan Gomez, 2 estudyante ng UP Los Baños. Sa kabila ng impluensya at tangkang pagtakpan ng krimen, nagkaroon ng matibay na ebidensya at testimonya laban kay Sanchez at sa kanyang mga tauhan. Hatol, 7 counts of reclusion perpetua. Ibig sabihin, habang buhay na pagkakakulong paulit-ulit. Kahalagahan ng kaso, pinatunayan na kahit politiko, hindi ligtas sa batas. Si Sanchez ay namatay sa loob ng kulungan noong 2021. Dala ang bigat ng isa sa pinakamabigat na hatol sa kasaysayan ng Pilipinas. Aral, ang kapangyarihan ay hindi lisensya para gumawa ng krimen. Pangalawa, paano kung ang taong gumagawa ng batas, siya mismo ang lalabag dito? Ito ang kwento ng isang kongresistang inakalang hindi kailanman makukulong. Noong dekada 90, ang kamalan ni Romeo Alosos ay simbolo ng kapangyarihang pampolitika sa Zamboanga del Norte. Isa siyang kongresista, may impluensya, may pera at may koneksyon. Para sa marami, siya ang tipo ng taong hindi basta nababagsak. Ngunit noong 1996, gumuho ang imaheng ito. Isang kasong kriminal na kinasasangkutan ng isang menor de edad ang isinampa laban sa kanya. Sa simula, marami ang nagduda. Makukulong ba talaga ang isang kongresista? May mangyayari ba sa kasong ito? Habang tumatagal ang paglilitis, naging malinaw na hindi simpleng alegasyon ang kaso. May testimonya, may ebidensya, at higit sa lahat, may biktimang humarap sa korte sa kabila ng bigat at takot. Noong 2004, matapos ang mahabang proseso, naglabas ng desisyon ang korte. Hatol, multiple counts of reclusion perpetua. Ibig sabihin, habang buhay na pagkakakulong paulit-ulit. May kasama pang civil damages. Ang desisyong ito ay yumanig sa buong bansa. Isang malinaw na mensahe ang ipinadala ng hukuman. Hindi sapat ang titulo, posisyon o impluensya para takasan ang batas. Ngunit hindi doon nagtapos ang kontrobersya. Habang nasa kulungan, naging mainit na usapin ang kanyang temporary releases, hospital confinements. Mga tanong kung pantay ba talaga ang hustisya para sa may kapangyarihan at para sa ordinaryong mamamayan. Para sa publiko, ang kaso ni Alosos ay naging simbolo ng 2 bagay. Isa, kayang hatulan ang makapangyarihan. Pangalawa, ngunit kailangang bantayan ang pagpapatupad ng hustisya. Ang kaso ni Romeo Alosos ay paalala na ang tunay na hustisya ay hindi lang nasusukat sa hatol, kundi sa kung paano ito ipinatutupad. Aral, ang posisyon sa gobyerno ay hindi dapat maging kalasag laban sa pananagutan. Pangatlo, si Jovito Palparan Jr., dating general ng AFP at kongresista. Siya ay dating mataas na opisyal ng militar. At kalaunan ay naging kongresista. Kilala siya bilang isang matigas na anti-insurgency figure. Noong 2006, nawala ang 2 estudyante ng University of the Philippines, Sherlyn Cadapan at Karen Empeño. Ang kaso ay iniugnay sa mga operasyong militar laban sa rebelding grupo. Matapos ang mahigit 1 dekadang paghahanap at paglilitis, si Palparan ay nahuli. Matapos magtago ng ilang taon,
Nahatulan noong 2018 ng kidnapping and serious illegal detention. Hatol, reklusyon, perpetua, walang parol. Ang kaso ay naging makasaysayan dahil bihira na ang isang dating general at mambabatas ay nahahatulan sa ganitong uri ng krimen. Aral, walang ranggo o titulo ang mas mataas sa batas. Pangapat, isang convoy, 58 biktima at isang krimen yumanig hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Noong Nobyembre 23, 2009, naganap ang isa sa pinakamalalang krimen sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Maguindanao Massacre. Isang convoy ng mga sibilyan, abogado at mga mamamahayag ang papunta sana upang magsumite ng Certificate of Candidacy. Hindi sila nakarating. Sa halip sila ay hinarang, dinukot at pinaslang sa isang liblib na lugar sa Maguindanao. 58 katao ang nasawi. Kabilang ang 32 media workers, ginawa itong pinakamadugong pag-atake sa mamamahayag sa buong mundo. Sa gitna ng investigasyon, lumutang ang pangalan ni Andal Ampatuan Jr., anak ng makapangyarihang political clan sa Maguindanao. Siya ay itinuro bilang pangunahing utak at tagapag-utos ng krimen. Ang laban sa hustisya. Umabot ng mahigit 10 taon ang paglilitis, daang-daang testigo, libo-libong pahina ng ebidensya, isa sa pinakamahabang at pinakamahal na kaso sa kasaysayan ng hudikatura. Maraming Pilipino ang nawalan ng pag-asa na magkakaroon ng hatol dahil sa kapangyarihan ng political clan, takot ng mga testigo, bagal ng proseso. Ang hatol. Noong Disyembre 2011, sa wakas ay nagsalita ang hukuman, hatol kay Andal Ampatuan Jr., multiple counts of reclusion perpetua, habambuhay na pagkakakulong, walang parol, may kasamang civil liabilities sa mga pamilya ng biktima. Ang desisyong ito ay itinuring na tagumpay ng hustisya. Mensahe laban sa political violence, paalala sa panganib na kinahaharap ng media. Ang Maguindanao Massacre ay hindi lang kwento ng karahasan. Ito ay kwento ng kapangyarihang inabuso at ng hustisyang matagal bago dumating, pero sa huli, dumating. Aral, walang political clan ang mas mataas sa batas. Kahit gaano kalakas ang impluensya, darating at darating ang araw ng pananagutan. Mahalaga ang malayang pamamahayag. Ang pag-target sa media ay pag-atake sa katotohanan at demokrasya mismo. Mabagal man ang hustisya, hindi ito dapat isuko. Umabot ng higit 1 dekada ang kaso. Pero napatunayan na ang tiyaga ng mga pamilya at ng lipunan ay may bunga. Ang kultura ng takot ay kailangan wakasan. Ang katahimikan dahil sa takot ay nagbibigay daan sa mas malalaking krimen. Ang mga kwentong narinig natin ay hindi lang tungkol sa krimen. Ito ay tungkol sa kapangyarihang inabuso, batas na sinubok at hustisyang pinaglaban. Ipinakita ng mga kasong ito na ang posisyon, ranggo o impluensya ay hindi garantiya ng kaligtasan sa batas. Ang hustisya ay maaring mabagal, ngunit may kakayahang umabot. At ang mga desisyong ginagawa ng iilan ay may pangmatagalang epekto sa buong bansa. Hindi natin binabalikan ang mga kasong ito para maghusga, kundi para matuto. Para hindi na maulit, para mas maging mapanuri, at para patuloy nating ipaglaban ang katotohanan at pananagutan. Dahil ang isang lipunang nakakalimot sa mga aral ng nakaraan ay nanganganib na ulitin ang parehong trahedya. Kung may natutunan ka sa seryeng ito, mag-like, mag-subscribe at mag-comment. Dahil ang diskusyon ay bahagi ng hustisya at ang kaalaman ay unang hakbang ng pagbabago.